Numbers chapter 27. Ang request ng mga anak ni Zelophehad. Tapos, dumating sina Mala, Noah, Hogla, Milka at Tirsa na mga anak na babae ni Zelophehad. Si Zelophehad ay anak ni Heper na anak ni Gilead na anak ni Makir. Si Makir naman ay anak ni Manase na anak ni Joseph. Humarap ang mga babaeng ito kina Moses, priest Eleazar, sa mga leaders at sa lahat ng mga Israelites sa entrance ng banal na tent. Sinabi nila, namatay ang tatay namin doon sa desert. Hindi siya kasali sa grupo ni Korah na nagrebelde kay Lord. Namatay siya dahil sa sarili niyang kasalanan at hindi siya nagkaanak ng lalaki. Dahil ba wala siyang anak ng mga lalaki, buburahin na yung pangalan niya sa Israel? Bigyan niyo kami ng parte sa lupain mula sa mga kamag-anak ng tatay namin. Sinabi ni Moses kay Lord ang request nila. Sabi ni Lord sa kanya, tama yung mga anak ni Zelophehad. Dapat mong ibigay sa kanila yung parte nila mula sa mga kamag-anak ng tatay nila. Ibigay mo sa kanila ang parte nila. Sabihin mo rin sa mga Israelites na pag namatay ang isang tao at wala siyang anak na lalaki, ibibigay yung parte niya sa mga anak niyang babae. At kung wala siyang anak na babae, mamanahin ng mga kapatid niyang lalaki ang parte niya. Kung wala siyang kapatid na lalaki, ibibigay niyo yung parte niya sa mga kapatid na lalaki ng tatay niya. Kung walang kapatid na lalaki yung tatay niya, ibibigay niyo yung parte niya sa pinakamalapit na kamag-anak niya at magiging pag-aari na niya yon. Magiging batas ito sa mga Israelites, gaya ng inutos ni Lord kay Moses. Inappoint si Joshua bilang kapalit ni Moses. Sinabi ni Lord kay Moses, umakyat ka sa Mount Abarim at tingnan mo ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelites. After mong makita ito, mamamatay ka na gaya ng kapatid mong si Aaron kasi sinuway nyo ang utos ko dun sa desert ng Zin nung nagrebelde ang mga Israelites laban sa akin. Di mo pinakita sa mga tao dun sa Meriba na banal ako. Ang Meriba ay isang bukal dun sa Kadesh sa desert ng Zin. Tapos, nagpray si Moses, Lord na aking Diyos, ang source ng lahat ng buhay, mag-appoint kayo ng isang taong maglilid sa mga Israelites para hindi sila maging gaya ng mga tupa na walang shepherd. Sumagot si Lord, i-appoint mo si Joshua na anak ni Nun. Kaya niyang maglid. Ipatong mo ang mga kamay mo sa ulo niya. Patayuin mo siya sa harap ni priest Eleazar at sa lahat ng mga Israelites at iproclaim mo sa kanilang lahat na siya na yung kapalit mo. Bigyan mo siya ng authority para sundin siya ng lahat ng mga Israelites. Malalaman naman niya yung kalooban ko mula kay priest Eleazar gamit ang Urim at Tumim. Susundin ni Joshua at ng lahat ng mga Israelites kung anong sasabihin ni priest Eleazar. Sinunod ni Moses ang lahat ng sinabi ni Lord sa kanya. Pinatayo niya si Joshua sa harap ni priest Eleazar at ng lahat ng mga Israelites. Pinatong ni Moses ang mga kamay niya sa ulo ni Joshua at prinoclaim niya ito bilang kapalit niya, gaya ng inutos ni Lord. Numbers chapter 28. Ang mga offerings sa araw-araw. Sinabi ni Lord kay Moses, sabihin mo sa mga Israelites na mag-offer sila sa akin ng mga pagkaing susunugin na makakapagpasaya sa akin. Gawin niyo ito sa araw na pinili ko. Ito ang mga offering na susunugin para kay Lord. 2 tupa na 1 taong gulang at walang defect. I-offer ang 1 tupa sa umaga, tapos yung isa naman ay sa gabi. Sasamahan ito ng 1 kilo na magandang klaseng harina na minasa sa 1 litro ng magandang klase ng olive oil. Ito ang mga offering na susunugin araw-araw, gaya ng unang offering nyo sa Mount Sinai. Magbibigay ito ng mabangong amoy na magpapasaya kay Lord. Sasamahan ito ng offering ng halos 1 litrong wine kada tupa. Ibubuhos yung matapang na wine sa altar bilang offering kay Lord. I-offer sa gabi ang 1 pang tupa gaya ng pag-offer ng butil at wine ng umaga.
I-offer nyo ito para sunugin. Magbibigay ito ng mabangong amoy na magpapasaya kay Lord. Ang offering tuwing Sabat. Sa araw ng Sabat, mag-offer kayo ng 2 lalaking tupa na 1 taong gulang, yung walang defect. Sasamahan ito ng 2 kilo ng magandang klaseng harina na minasa sa olive oil bilang offering na butil. Tapos, sasamahan din ito ng offering na wine. Ito ang offering na susunugin tuwing Sabat. Bukod pa ito doon sa pang-araw-araw na offering na susunugin at doon sa offering na wine. Ang offering kada buwan. Tuwing unang araw ng buwan, mag-o-offer kayo kay Lord ng 2 batang toro, 1 lalaking tupa at 7 batang tupa. Dapat walang defect ang mga ito. Para naman sa offering na butil, mag-offer kayo ng magandang klaseng harina na minasa sa olive oil. Sa bawat batang toro, 3 kilong harina sa lalaking tupa, 2 kilo. At sa bawat batang tupa, 1 kilo naman. Magbibigay ito ng mabangong amoy na magpapasaya kay Lord. Para naman sa offering na wine, sa bawat batang toro, may kasamang 2 litrong offering na wine. 1 litro sa bawat lalaking tupa at 1 litro naman sa bawat batang tupa. Ito ang mga offering na gagawin nyo sa unang araw ng bawat buwan. Tapos, dapat mag-offer din kayo ng 1 lalaking kambing bilang offering para sa kasalanan. Bukod pa ito doon sa pang-araw-araw nyo na offering na susunugin at doon sa offering na wine. Ang offering tuwing Passover. Tuwing 14th day ng unang buwan, celebrate nyo ang Passover para kay Lord. Yung 15th day ang umpisa ng piyesta at tatagal ito ng 7 days. Sa time na yon, tinapay na walang pampalsa lang ang kakainin nyo. Sa unang araw ng piyesta, mag-gather kayo para mag-worship at huwag kayong magtrabaho. Mag-offer kayo kay Lord ng offering na susunugin, 2 batang toro, 1 lalaking tupa at 7 tupa na 1 taong gulang. Dapat walang defect ang mga ito. Mag-offer kayo ng magandang klaseng harina na minasa sa olive oil bilang offering na butil. 3 kilo para sa bawat toro, 2 kilo para sa bawat lalaking tupa, at 1 kilo para sa bawat batang tupa. Mag-offer din kayo ng 1 lalaking kambing bilang offering para sa kasalanan. Gawin nyo ito para sa paglilinis ng kasalanan ng mga Israelites. I-offer nyo ito bukod pa sa pang-araw-araw nyo ng mga offering na susunugin tuwing umaga. Sa loob ng 7 araw, mag-alay pa kayo araw-araw ng offering na susunugin. Magbibigay ito ng mabangong amoy na magpapasaya kay Lord. Gawin nyo ito bukod pa sa pang-araw-araw na offering na susunugin at sa offering na wine. Tapos, sa ika-7 araw, mag-worship kayo at huwag kayong magtrabaho. Ang offering tuwing piyesta ng harvest. Sa araw ng piyesta ng harvest, pag nag-offer kayo ng bagong ani kay Lord, mag-gather kayo para mag-worship at huwag magtrabaho. Instead, mag-offer kayo ng offering na susunugin. Magbibigay ito ng mabangong amoy na magpapasaya kay Lord. Ito yung i-offer nyo. 2 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 batang tupa na 1 taong gulang. Mag-offer kayo ng magandang klaseng harina na minasa sa olive oil bilang offering na butil. Para sa bawat batang toro, 3 kilong harina. 2 kilo para sa bawat lalaking tupa at 1 kilo naman para sa bawat batang tupa. Mag-offer din kayo ng 1 lalaking kambing. Gawin nyo ito para sa paglilinis ng kasalanan ng mga Israelites. I-offer nyo ito kasama ng offering na wine at butil. Bukod pa sa pang-araw-araw na offering na susunugin. Dapat lahat ng mga ito ay walang defect.